kalakasan, ligaya at aking kanlungan. Dumating man ang problema, walang makapaghihiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Ikaw ang aking kalakasan, ligaya at aking kanlungan. Dumating man ang problema, walang makapaghihiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod ako sa palad mo, sasamba sa'yo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aking Diyos, ikaw ang lakas at ligaya ko. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod ako sa paanan mo, sasamba sa'yo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aking Diyos, ikaw ang lakas at ligaya ko. Ligaya ko. Ikaw aking Diyos, ikaw ang lakas at ligaya ko. Tunay nga pong napakabuti at napakadakila ng Diyos, siyang ating kalakasan sa araw-araw. Kayo po ay aming inaanyayahan sa umagang ito para sa ating devotion. Ngayon po ay araw ng Enero, ika-5 sa taong 2026 at tayo po ay muling magsama-samang mag-aral sa kanyang salita sa umagang ito. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, napakabuti at napakadakila niyo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong muli kaming mag-aaral, sasama-samang makinig sa inyong mga salita, O Diyos. Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Maging ang umagang ito, Panginoon, ay aming inalalagak at iniiwan sa inyong paanan, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang ang pinagmumula ng lahat nang mayroon kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, aming mga kapatid na nakikinig sa umagang ito. Hayaan niyo po ang aming mga puso ay mapuno ng inyong presensya, ng inyong pagmamahal, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na sa aming pag-aaral ng inyong salita sa buong linggong ito, ay magkaroon kami ng mas malalim na pag-unawa sa Biblia, Panginoon, at
sa mga bagay na nais niyo pang maintindihan at maunawaan namin, Panginoon. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang mga minutong ito, Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa araw na ito, tayo po ay titingin sa mga teksto ng Deuteronomy chapter 8 verses 11 to 14. At tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral sa aklat ng Deuteronomy bilang bahagi ng ating church devotion plan. Para sa umagang ito, titingnan po natin ang verses 11 to 14. At sa mga talatang ito po ay mga pahayag ni Moses para sa mga Israelita. Basahin po natin sa NIV version sa English. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Kung atin pong titingnan ang kasaysayan ng mga Israelita sa aklat po ng Deuteronomy ay ibang bahagi po nito ay nagsalaysay sa kanilang paglalakbay mula sa Ehipto papunta sa lupang pinangako ng Panginoon. At iyon po ay hindi naging madali. Ito ay naging matagal, naging mahaba. Kung ating papansinin sa mga unang talata ng Deuteronomy, ang talagang haba lamang ng kanilang biyahe ay 11 days, pero sila po ay inabot ng 40 plus years. At sa pagkakataong ito sa Deuteronomy chapter 8 ay mayroong marubdob na pakiusap si Moses sa mga Israelita. Moses recollects the years of journey of Israelites in the desert and reminds them of the things God did for them. In the first part of the chapter, pinaalala po ni Moses how God provided for the Israelites that amidst the deserts and the wilderness, sila po ay nagkaroon ng tinapay, sila po ay pinovided ng Lord ng mana, kaya hindi sila nagutom. Ang Panginoon din po ang nagsustain ng kanilang mga kalusugan. Even their clothes never worn out after all these years of walking and journeying across the wilderness. And Moses is reminding the Israelites to honor the Lord, never forget His deeds, remember Him all the more when finally they reap the blessings of this journey. He reminds them to remain humble before the Lord and continue to keep His commandments even during the time when they feel secured, at peace, and abundant. Minsan po sa ating mga buhay, kapag tayo ay kontento na, payapa, masaya, at tila ba natupad na natin yung karamihan sa ating mga pangarap, madalas ay iisang tabi natin yung mga panahon na tayo ay humiling sa Panginoon upang marating ang lahat ng ito. At minsan naman, kapag naabot na natin yung ating mga minimithi sa buhay, tila ba nagiging tropeyo natin sa ating sarili na tayo ay nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan natin. Subalit tulad ng paalala ni Moses sa mga Israelita, nawa ay lagi na nating tatandaan na ang Panginoon ay naging bahagi sa lahat ng ating pinagdaanan. In fact, ang Panginoon ang pinaka-sumulat ng ating kwento, ng ating buhay. At sa panahon na inilagak na natin ang ating buhay sa Panginoon, ang lahat ng purpose, ng layunin ng ating buhay ay dapat nakasentro na sa Kanya.
Kaya matapos man ang lahat ng ating pinagdaanan, makamtan man natin ang ating mga pangarap sa buhay, na nasa pagkakataon man tayo ng buhay na tayo ay kontento na at payapa na. Lagi nating isipin na ang Panginoon ang siyang patuloy at araw-araw na nagpupuno sa ating mga pangangailangan. Siya rin ang patuloy na nagsusustain ng ating kalusugan. Bagaman tayo ang nag-aalaga, nag-iingat ng ating katawan, ang Diyos pa rin ang siyang may hawak ng ating mga buhay. At marapat lamang na siya ay ating pasalamatan, papurihan sa bawat araw ng ating buhay. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita, sa mga paalala niyo sa aming mga buhay. Tulad ng paalala ni Moses sa mga Israelita, Panginoon, dalangin po namin na lagi ka naming pasalamatan, papurihan, at ibalik namin lahat ng pagsamba sa inyo. Nang lahat ng mayroon kami, Panginoon, ay hindi namin makakamtan kung wala ka sa aming mga buhay. Salamat din po, O Diyos, sa pagsusustain niyo sa aming mga kalusugan, sa pagsusuklay niyo ng aming mga pangangailangan. At sa muli po naming pagharap sa manibagong taong ito, dalangin po namin na patuloy niyo po rin po kaming samahan, Panginoon. At sa pagsama niyo sa amin, turuan niyo rin po kami, Panginoon, maging masunurin, matapat, at mapagpakumbaba sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa inyong ginawa na sa aming mga buhay at sa inyo pang mga gagawin sa aming Panginoon. Luwalhatiin ka, O Diyos, sambahin ka. Niyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Pangalan ni Jesus. Amen. Yan po ang ating devotion sa umagang ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon.